Update po tayo sa tatlong Chinese POGO workers na nasagip sa Bulacan kamakailan. Lumalabas po ngayon sa investigasyon ng PNP na tinorture umano sila para pilitin ang mga kaanak na magbayad ng ransom. Balitang hatid ni June Veneracion. November 10 nang ma-rescue ng mga otoridad ang tatlong Chinese POGO worker sa May Kawayan, Bulacan. May mga sugat sila at hirap makalakad ng maayos. Sa bahay kung saan sila nasagip, nadiskubre ang vice grip pliers at martilyo. Meron din tayong hammer and plies, no, na pinambunot ng kuko nitong victim. Ginamitan siya ng plies kasi may na-retrieve kaming plies at may mga dugo na nakakalat doon sa floor. Sabi ng PNP AKG, ang pag-torture sa mga victim ay karaniwang paraan ng mga Chinese kidnapper para puwersahin ang kanilang mga kamag-anak na magbayad ng ransom. 10,000 USDT o cryptocurrency daw ang hinihingi ng mga suspect. Pinadala pa raw sa mga kamag-anak ng mga biktima ang kanilang mga litrato at video habang nakaposas at nakapiring. Ito po ang isang ginagawa ng mga kidnappers, no? Para makapag-demand ng pera. Pinakikita nila na sinasaktan nila ang kanilang mga victims. Sinampahan na ng reklamong kidnapping, serious illegal detention at illegal possession of firearms ang dalawang Chinese na nahuli sa operasyon. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga suspect. Inaalam din kung meron pa silang kasama o kung may kaugnayan sila sa iba pang kidnapping case. Base sa datos ng PNP Anti-Kidnapping Group, ito ang unang POGO-related kidnapping case na naitala ngayong taon. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.